Magandang araw ho mga kapatid kong Balisongero dito sa Balisong, Batangas. Ari ho uli ang mamay. Ang atin hong episode sa araw na ito ay ang pagtalakay tungkol dun sa mga custom builds. Yung bagahong tinatawag natin na gawang pasadya. Ano ho? Ang custom builds, ang nasusunod po diyan ay yung spesifikasyon ng Balisongero kung anong gusto niyang ipagawa, ipalagay sa kanyang ipinapagawang Balisong, Batangas. Ay may 6 ho ako diyan na pamantayan na basic. Madami pa po, pero meron po akong 6 na basic na nawa ay makatulong po sa inyong lahat sa pagtalakay natin na episode na ito. Ang unang-una ko sa imumungkahi sa inyo pag kayo nagpagawa ng kahit na anong klaseng custom builds, ay yun pong tinatawag na schedule. Schedule ng panday o ng artisan. Ano ba ho ibig sabihin noon? Dapat nyo hong alamin kung gaano ho kahaba ang pila ng mga nagpapagawa sa kahit na sinong bali house o kaya ay balisong maker. Dahil dyan po nakabase kung gaano kabilis matatapos ang inyong nais na ipagawa sa kanila. So tanongin niyo po sa kanila, gaano ho kahaba ang pila, pang ilan ako, kung sakaling ito ay ating sisimulan, kailan ito matatapos. Yung pong kasunduan niyang yun, ang pagbabatayan nyo para kayo ay makapag-follow up sa kanya kung nadidelay na baga ang gawa. So unang-una po, primero, schedule. Alamin ang schedule ng maker kung gaano kahaba ang pila at pang ilan kayo at kailan matatapos yung gusto nyong ipagawa na custom build na balisong. Pangalawa po dyan ay yung tinatawag natin na talim. Ano po? Ang talim naman po ay dapat nyo malaman anong klase. Ano ang sukat? Ano po? So anong klase? Yung bagay dibuyod, labaha, tinari, bayoneta, aalamin niyo po yan. Pag nalaman po niyo yan, aalamin niyo din yung gusto niyong sukat. At aalamin niyo ngayon, ano yung mga detalye na gusto kong idagdag sa aking ipapagawa. Halimbawa, dibuyod po ang inyong napili. Ito po ay matandang dibuyod na, pero meron din po ako isang dibuyod na custom na kung saan ang talim po nito ay merong special requirement. Kung mapapansin niyo po ito, false edge po ito. Ano po? Patay po ang talas. Pero dito po sa aking ipinakostom na ito, nagawa sa Lisa's Balisong, kung ano ang gaano katalas ang primerong talim, ganun din po katalas ang segundang talim. So itaas at bababa, magkasing talas po sila. So iyan po ay isa sa spesifikasyon. Ano bukod sa haba ang gusto nyong ipalagay sa inyong talim? Dapat klaro po kayo dyan. Pangalawa, gusto nyo po ba ay yung ordinaryo na ang likod ay walang gulugod o walang jimping na tinatawag? O gusto nyo rin po ba yung may mga jimping na tinatawag? Yan, yung mga disenyo po sa gulugod. Ang tawag po namin, pinauso po namin ng 2020, gulugod. Yan. Ito po ang jimping na tinatawag. Ngayon, kasi sabihin nyo doon sa maker na, ay ikaw nang bahala maglagay ng disenyo ng gulugod, ay wag po kayo magre-reklamo na baka pag dumating po sa inyo, sasabihin nyo, bakit ka pangit ng gulugod? Ay kung di naman po kayo nagbigay ng spesifikasyon. Ako po pag nagpapagawa, lahat na disenyo ko may drawing. Lahat po na detalye may drawing, may sukat. Kaya pag kami po ay nag-usap na ng manggagawa ng balisong, alam ko po kung nasunod o hindi ang aking spesifikasyon ng custom build ko. So gusto niyo ba ay may jimping? Gusto niyo bang may disenyo pa rin sa may tang? Yan. Gusto niyo rin ba na may disenyo dyan? Dapat niyo po yang sabihin. Ngayon dito, may nakikita rin po tayo dito. Naglalagay na ng baon dito. Sabihin niyo rin po. At sa talim, mahalaga din po kung sasabihin niyo na iyan ba ay may handguard o wala. Ang handguard, ito pong tenga na tinatawag natin na ito. So meron pong balisongero gustong may handguard bilang proteksyon sa kamay para hindi po dumulas dito. Meron naman pong ayaw. So lahat na inyong maiisip, dapat nyo pong idagdag sa inyong usapin ng talim. Meron din pong iba na nagpapalagay ng fuller. Ano po? Ito po, ang tawag po dito ay fuller. Ang iba tinatawag blood groove. Pero itong fuller, pangpagaan lang po ito ng talim para lang po sa balanse. Ang iba naman po ay para sa disenyo. So gaya ng sinabi ko, ang pangalawang pinakamahalaga ay yung talim. Sukat
disenyo, spesifikasyon, at lahat na detalye na gusto nyong ipalagay, dapat yan ay kasama. So yun po ang pangalawa. Ano po? Talim. Ang pangatlo naman po, yung talas ng talim. Madami pong nagkakameron kami ng usapin dyan na sinasabi nila nakakabili sila ng balisong na hindi matalas. Ang mga ordinary pong balisong kalimitan sa inilalako ng mga Bali House ay may mismong talim na hindi po kagaya ng sa iba na yung bagahong tinatawag na razor sharp. Ano po? May standard basyada lamang po kalimitan ang mga regular na balisong at yun po ay standard sa paninda. Ngayon kung kayo po ay magpapagawa, magpapakostum, kayo po magsabi kung anong gusto nyo. Gusto nyo po ba ay matalas o gusto nyo po ba ay hindi matalas? Meron po mga ibang kolektor na ayaw po nila ng masyadong matalas. Gusto po nila ay yung kainaman lamang pero hindi makakasugat sa kanila dahil maaring hindi po sila sanay maglaro. Katulad po nito, may kainaman talas pero may iba naman na ang talas ay sapat lamang na pangkolekta. Kayo po ang masusunod dyan sa kung anong gusto nyo. Yan, katulad niya, no? Kainaman talas pero hindi kasing talas nung iba na pag ginayat mo ay talagang talab na talab. Kayo po magsabi, ano po ang gusto ninyo? So mahalaga, pangatlo ay yung talas. Okay. Pang-apat naman po, yung tinatawag na kapit. Ano po? Dapat alamin nyo kung anong kailangan gamitin na primerong bolster. Ito po mga primerong bolster o dugtungan na siya nagdidikit ng talim. Ano po? At saka siya nagpo-protect at naghahawak ng tarangka. So sabihin nyo kung anong klase ang gagamitin. Meron po tayong tanso, meron po tayong aluminyo, meron po tayong stainless, meron din po tayong mga sungay na ginagamit. So sa kapit, dapat klaro po kayo. Larguhan po ba o isang piraso lamang na diretsuhan? O yan po ba ay kombinasyon? Sa kapit po nyo ba, papalagyan nyo po ng tinatawag na baon? Sa kapit nyo po ba, lalagyan nyo po ba ng tinatawag na singit o paningit? So lahat na detalye, dapat nyo pong sabihin para pag binuo po ito, alam nila kung ano materyales ang kailangang gagamitin. Maging sungay, buto, plastic, aluminyo, lahat na maaari niyong isipin, dapat niyong maisulat o mailagay para sa inyong kasunduan. Ngayon ang panlima po, yung tarangka. Ang tarangka naman po, madaming klase. Meron pong iba na gusto may mga disenyo, meron namang iba na gusto ay simpleng plain lamang. So ilagay niyo rin po ang detalye niyan. Ilagay niyo rin po ang detalye kung gaano niyo gusto kaluwag. Ano po, yung tarangka, meron pong nasosobrahan sa higpit. Pero kung sabi niyo gusto ko ay yung mabilis na kagad buksan, i-adjust lamang po nila ang mga palo nila dito sa mga pin na to para ito po ay hindi gasinong maging matigas. Okay? So yan po yung tarangka. Anong detalye? Plain or yung may mga dekorasyon. Sa tarangka, meron din po na katulad nito, nakasipit lamang. Kayo po ang masusunod dahil kayo po ang nagpapagawa. Ang huli po na gusto yung hihingin at aalamin pag kayo po ay nagpa-custom ay yung tinatawag na quality ng gawa. The quality of build. So ano yung quality of build? Meron na po tayong video patungkol dyan pero sa mabilisan lamang po ang sinasabi natin, gusto natin ang talim ay nasa kadiretsuhan lagi. Nasa gitna, ano po? Walang nananabit sa mga pins, walang tumatamang bahayan sa talim pag sinasara. So yan po mga i-inspection ninyo. Kung nagawa na po ang inyong custom build na balisong, ang sunod na katanungan po dyan ay paano ko malalaman kung lahat ba na aking spesifikasyon na ibinigay ay nasunod. Ang ginagawa ko po dyan, humihingi po ako ng maigsing video na kung saan ipapakita po ng maker kung ano ang lumabas dun sa kanyang pinalagawa ng inyong order. So dyan ay ini-inspection ko ang talim, yung detalye na hiningi ko, yung bahayan at kapal, yung kapit na ginamit, mga dugtungan, tarangka, at ipinapasubject ko po yun sa tinatawag na sharpness test. Ano po?
sharpness test. So, nagre-request po ako sa maker na pakibidyohan mo naman kahit sa papel lamang kung gaano ba katalas lumabas yung aking ipinagawa. So, simpleng video lang na pwede pong sabihin na pakihila na lang ng talim ng dire-diretso para makita ko kung lahat ba na parte ng talim ay tumatalab o may tumatalon. Dahil kung specification nyo po ay razor sharp, ay dapat po ay walang kagat sa talim o sa papel. Ibig sabihin na pag hinila po niyan ay maganda po ang kadiretsuhan. Pag naipakita po yun ng maker sa akin o ng Bali House, doon na lamang po ako nag-a-agree kung sige, ipaship mo na yan at kung kulang pa ang aking bayad, pinapadala ko ang karampatang kakulangan sa aking obligasyon naman. So kung gagawin po natin to, makakaiwas po tayo dun sa pagkakaroon ng samaan ng loob. Magkakaiwas din po tayo dun sa sinasabi natin na hindi nami-meet ang expectation ng nagpasadya o nagpa-custom na balisongero. So, 6 lamang po yan: schedule, blade, sharpness of the blade, scales, at saka yung lock. And then after that, request for a video showing all of the things that you've requested and your expectations. And if it's met, then ask the balisong house or the balisong maker to ship the blade to you. Ganito po kaigsi ang ating video, pero sana po ay makapulot kayo ng kaalaman, lalong-lalo na po sa mga kasamahan natin na medyo bago pa sa pangongolekta. Ito po yung 6 na kailangan nyong hanapin sa kanila. Maraming salamat po. Sana po ito ay nakatulong.